Umagang-umaga, gising na si Andrea. Nakatanaw siya sa bintana ng kanilang maliit na bahay. Pinagmamasdan ang mga unang sinag ng araw na tumatama sa mga halaman. Sa kabila ng kalmadong tanawin, mabigat ang kanyang damdamin. Matanda na ang kanyang mga magulang. Si Tatay Ben na halos hirap nang tumayo dahil sa rayuma, at si Nanay Rosa na madalas hirap sa paghinga dulot ng matagal na sakit. Si Andrea, sa kabila ng kabataan, ay naging sandigan nila. Nasa kusina siya, naghahanda ng almusal. "Ma, Tay, gising na po. Kailangan na nating mag-agahan." Tawag ni Andrea habang inaayos ang sinangag at itlog na niluto niya. Dahan-dahang lumabas si Tatay Ben mula sa silid. Inalalayan ng Nanay Rosa. Kahit may kahinaan, bakas pa rin ang pagmamahal nila sa isa't isa sa bawat galaw. Hindi na nga sila kasing lakas tulad noon, pero hindi kumupas ang malasakit nila sa isa't isa. "Salamat, anak." Mahina, ngunit taos-pusong sabi ni Tatay Ben, habang siya ay nauupo sa bangko. "Oo, Andrea. Salamat talaga at nandito ka. Hindi ko alam kung paano na kami ni tatay mo kung wala ka." Dagdag ni Nanay Rosa habang humihinga ng malalim. Ngumiti si Andrea, ngunit may kirot sa kanyang puso. Ang simpleng pagpapasalamat ng kanyang mga magulang ay tila mabigat sa kanya. Hindi dahil sa hindi niya gustong gawin ito, kundi dahil alam niyang hindi lahat ng kapatid niya ay may parehong malasakit. "Naku ma, Tay, wag niyo na pong isipin yan. Mahal ko kayo at hindi ko kayo iiwan." Sagot ni Andrea habang inaayos ang mga plato sa lamesa. Tahimik ang bahay, tila puno ng alaala ng mga taong nagdaan. Minsan, naiisip ni Andrea ang kanyang mga nakakatandang kapatid. Si Ate Linda, si Kuya Boy, si Ate Marites, at si Kuya Jun. Lahat sila ay may sari-sarili ng pamilya. Abala sa kani-kanilang buhay. Wala ni isang nagpapadala ng tulong, ni isang dumadalaw. Sa tuwing may kailangan, tila pader ang pagitan ng komunikasyon. "Wala na bang balak tumulong sila ate?" Tanong ni Andrea sa sarili. Minsan, isang hapon, nag-usap si Andrea at si Ate Linda sa telepono. "Ate, hindi nyo man lang ba naiisip na tulungan sina mama at tatay? Ako na lang kasi talaga ang mag-aalaga sa kanila." Tanong ni Andrea na hindi maitago ang lungkot at pagod sa kanyang tinig. "Andrea, may pamilya rin kami. May mga responsibilidad. Hindi mo ba naiisip yon? Dapat magpakatatag ka. Ganito naman talaga ang buhay, di ba?" Sagot ni Linda, malamig ang boses. Bumagsak ang balikat ni Andrea. "Pero ate, sila mama at tatay, kailangan din nila tayo." "Hindi ko na problema yan. Sila ang nagdesisyon na tumanda ng ganito. Dapat tanggapin nila na hindi kami laging nandyan." Tugon ni Linda bago niya ibinaba ang tawag. Ilang minutong nakaupo lang si Andrea sa gilid ng kama. Hawak ang telepono, tulala. Hindi niya maintindihan kung paano nawala ang malasakit ng kanyang mga kapatid sa kanilang mga magulang. "Andrea, okay ka lang ba?" Tanong ni Nanay Rosa nang mapansin siya. Ngumiti si Andrea, pilit na itinatago ang lungkot. "Oo ma, ayos lang po ako." Pero sa kaloob-looban niya, alam niyang hindi siya maayos. Mahal na mahal niya ang kanyang mga magulang at hindi niya kayang isipin ang buhay na wala sila. Ngunit ang bigat ng responsibilidad na kanyang pasan ay parang pabigat ng pabigat. Maaga pa lamang, ngunit puno na ng alalahanin ang isip ni Andrea habang nakahiga sa kanyang kama. Kailangan niyang maghanda para sa isang mahalagang pagsusulit sa kanyang kurso. Ngunit nararamdaman niya ang bigat ng responsibilidad sa kanyang mga magulang. Sa kabilang kwarto, naririnig niyang inuubo si Nanay Rosa at alam niyang hindi ito pangkaraniwang ubo lamang. Agad siyang bumangon at nagtungo sa kwarto ng mga magulang. "Ma, okay lang po ba kayo?" Tanong ni Andrea, halata ang pag-aalala sa boses niya. "Medyo hirap akong huminga, anak." Sagot ni Nanay Rosa habang hawak ang dibdib. Si Tatay Ben naman, na mahina na rin ang tuhod, ay nakatingin lang sa kanila. Walang magawa para tulungan ang asawa.
Walang pag-aalinlangan si Andrea. Kinuha niya ang kanyang bag at inalalayan ng ina. Ma, pupunta tayo sa ospital. Baka kailangan na po nating magpatingin. Anak, baka naman hindi na kailangan. May exam ka pa, di ba? Kaya ko naman siguro to. Mahina at nag-aalalang sabi ni Nanay Rosa na ayaw maging pabigat sa anak. Ngunit matatag si Andrea. Ma, wag na kayong mag-alala. Mas mahalaga kayo sa lahat. Habang nasa ospital, pinipilit ni Andrea na mag-aral. Nakaupo siya sa tabi ng kanyang ina, bukas ang mga libro sa kanyang kandungan. Pero kahit anong pilit niyang basahin ang mga nakasulat, hindi niya magawang mag-focus. Masyadong malakas ang kaba sa kanyang dibdib para sa kalagayan ni Nanay Rosa. Anak, pasensya ka na talaga ha, sabi ni Nanay Rosa habang hinihintay nila ang doktor. Kung hindi lang ako nagkasakit ng ganito, sana hindi ka na nag-abala pa. Ngumiti si Andrea kahit baka sa mukha niya ang pagod. Ma, wag na po kayong mag-isip ng ganyan. Gagawin ko ang lahat para sa inyo. Hindi niya na nasabi sa kanyang ina na kanina pa siya tumanggap ng mga mensahe mula sa kanyang mga kaklase. Nag-aalala na wala siya sa eskwelahan. May mahalagang tanong sa exam na dapat sana ay masagot na niya. Ngunit sa ngayon, wala siyang ibang iniisip kundi ang kapakanan ng kanyang mga magulang. Makalipas ang ilang oras, natapos din ang check-up at binigyan si Nanay Rosa ng gamot para sa kanyang kondisyon. Nagpasalamat ang doktor sa mabilis na aksyon ni Andrea. Pero sa likod ng kanyang isip, hindi maiwasan ni Andrea ang mag-alala sa mga oras na nawala para sa kanyang pag-aaral. Pagbalik nila sa bahay, tahimik lang si Andrea habang inaayos ang mga gamit at iniwan muna ang mga libro sa tabi. Alam niyang marami pa siyang hahabulin sa eskwela, pero mas mahalaga sa kanya ang kalusugan ng kanyang ina. Habang nagpapahinga si Nanay Rosa sa kama, pinagmamasdan siya ni Andrea. Naisip niya kung hanggang kailan niya kakayaning pagsabayin ang lahat. Lumapit si Tatay Ben sa kanya, marahang inilagay ang kamay sa balikat ng anak. Anak, hindi mo kailangan dalhin ang lahat ng bigat. Magpahinga ka rin. Ngumiti si Andrea, pero hindi na rin niya maitago ang pagod. Tay, kaya ko po to, para sa inyo. Ngunit sa puso niya, unti-unting bumibigat ang lahat ng bagay. Pag-aaral, trabaho, at ang responsibilidad sa kanyang mga magulang. Sa gabing iyon, kahit gustuhin niyang mag-review pa, bumagsak siya sa kama mula sa pagod. Habang abala si Andrea sa kanyang part-time na trabaho bilang isang cashier sa isang maliit na tindahan, tumunog ang kanyang cellphone. Isa sa mga kaibigan niyang si Maya ang tumatawag. Ibinaba ni Andrea ang mga produktong binibilang niya sa counter at saglit na sinagot ang tawag. Andrea, ano? Gala tayo mamaya? Tapos na yung finals Kailangan natin tong i-celebrate. Masaya at puno ng enerhiya ang boses ni Maya. Sa likuran ng tawag, naririnig ni Andrea ang tawanan ng iba pa nilang mga kaibigan, sina Carla at June. Halatang excited silang lahat matapos ang linggong puno ng pagsusulit. Napatingin si Andrea sa relo. Wala pa siyang masyadong tulog at alam niyang kailangan siyang umuwi kaagad para alagaan ang mga magulang. Ngunit saglit niyang naisip kung paano na-miss niya na rin ang ganitong klaseng gala kasama ang mga kaibigan. Panandili ang bumalik sa kanya ang mga alaalang magkasama silang nagkakape, nagkukwentuhan at tumatawa nang walang iniisip na responsibilidad. Maya, hindi ako makakasama Sagot ni Andrea, pilit na iniingatan na hindi ipakita ang bigat sa boses niya. Ano? Sayang naman. Tagal mo nang hindi sumasama Siguro kailangan mo rin ng break. Sabi ni Maya, hindi maitago ang pagkadismaya sa sagot ni Andrea. Tumingin si Andrea sa mga resibo na kanyang sinusuri at saglit na napatigil. Iniisip kung may paraan pa ba na makasama niya ang mga ito. Pero bumalik sa isip niya si Nanay Rosa at si Tatay Ben, na siguradong hinihintay na siya sa bahay. Tsak na may kailangan na naman ang mga ito at ayaw niyang pabayaan sila kahit saglit lang. Pasensya na talaga, Maya. Kailangan ko kasing alagaan sina Mama at Tatay. Hindi ko sila pwedeng iwanan mag-isa. Sabi niya, marahang lumingon sa tindahan.
Iniisip ang mga responsibilidad na hindi niya maiiwasan. Lagi na lang ganyan. Hindi ka na nga halos sumasama sa amin eh. Minsan Andrea, magpahinga ka naman para sa sarili mo. Okay lang na hindi ka palagi nandyan para sa kanila, ano ka ba? Sabi ni Maya, halatang naiinis. Narinig din ni Andrea ang ilang bulong ng ibang kaibigan sa background. At alam niyang parang nawawala na sila ng pasensya sa kanya. Basta, next time na lang, promise. Pilit na sabi ni Andrea kahit alam niyang baka hindi rin siya makasama kahit kailan. Pinatay niya na ang tawag bago pa man mas lumalim ang usapan. Nang ibalik niya ang cellphone sa bulsa, naramdaman niyang mabigat ang dibdib niya. Hindi niya maiwasang mag-isip na habang tumatagal, parang unti-unting nawawala na siya sa buhay na kanyang mga kaibigan. Hindi na siya nakakasama sa kanilang mga gala, sa kanilang mga simpleng kasiyahan, pati sa social media. Madalas niyang nakikita ang mga larawan ng mga ito. Masayang nagkakainan sa labas, nagtatawanan, samantalang siya naroon sa ospital o kaya ay sa bahay abala sa pag-aalaga. Pag-uwi niya ng bahay, nadatnan niya si Nanay Rosa na nakahiga sa kama. Tila malalim ang paghinga. Agad niyang hinagkan ang ina at sinabing, "Ma, kailangan niyo na pong magpahinga. Ako na ang bahala sa lahat." "Nak, napagod ka ba sa trabaho?" Tanong ni Nanay Rosa, halata ang pag-aalala sa boses. "Hindi naman po, ma. Ayos lang ako." Sagot ni Andrea, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata na hindi maitago. Habang pinupunasan niya ang noo ng ina, bumalik sa isip niya ang sinabi ni Maya. "Magpahinga ka naman para sa sarili mo." Pero paano nga ba siya makakapagpahinga kung nararamdaman niyang walang ibang mag-aalaga sa mga magulang niya kundi siya lamang? Minsan, gusto niyang sumama at magpakasaya kasama ang mga kaibigan. Pero sa tuwing naiisip niya sina Nanay Rosa at Tatay Ben, parang hindi niya magawang talikuran ang responsibilidad na iyon. Isang responsibilidad na hindi niya kayang iwanan kahit gaano pa kalalim ang pagod at kalungkutan na nararamdaman niya. Hapon na. Tahimik ang paligid sa loob ng maliit na bahay. Si Andrea ay abalang naglalaba sa harap ng bahay. Pinagpapawisan at halatang pagod matapos ang isang araw ng trabaho at pag-aaral. Sa loob, si Nanay Rosa ay nakaupo sa kanilang maliit na sala. Tinutulungan si Tatay Ben na iayos ang kanyang mga paa dahil sa masakit na rayuma. Maya-maya, napansin ni Tatay Ben ang labas ng bintana, kung saan abala si Andrea sa kanyang gawain. Malalim ang naging buntong hininga ni Tatay Ben. "Rosa, tingnan mo si Andrea." Mahinang sabi nito sa asawa. "Napapagod na ang anak natin. Halos wala na siyang pahinga." Tumingin si Nanay Rosa sa kanyang asawa at pagkatapos ay sa anak nila sa labas. Kitang-kita sa mukha ng ina ang lungkot. "Oo nga, Ben. Hindi ko alam kung hanggang kailan kakayanin ni Andrea to. Dati, makikita mong masaya siyang mag-aaral at nakikipagkaibigan. Ngayon, halos wala na siyang oras para sa sarili niya." Naupo si Tatay Ben, tila matamlay. "Kung wala lang tayong ganitong kalagayan, hindi sana ganito ang buhay ng anak natin. Hindi niya sana kailangan magsakripisyo ng ganito." Tahimik silang nagyakap habang pinagmamasdan si Andrea. Napatuloy pa rin sa kanyang mga gawain. Hindi halintana ang pagod. Tila hindi niya napapansin ang kanilang mga mata na puno ng panghihinayang. "Rosa," ani Tatay Ben, halata ang pighati sa boses. "Hindi ko alam kung tama bang hayaan nating si Andrea ang magdala ng lahat ng responsibilidad. Parang nagiging pabigat tayo sa kanya." Hindi makasagot si Nanay Rosa. Alam niyang tama si Tatay Ben. Pero ano nga ba ang magagawa nila? Wala silang ibang maaasahan. Ang 4 nilang nakatatandang anak, tila wala nang pakialam. Hindi na dumadalaw, hindi nagpapadala ng suporta, at madalas ay hindi na sumasagot sa mga tawag ni Andrea. "Di ko na alam, Ben," sabi ni Nanay Rosa, mahina at puno ng lungkot. "Walang ibang maaasahan si Andrea, pero kitang-kita ko na nahihirapan na siya. Halos wala na siyang panahon sa sarili niya kahit sa mga kaibigan niya." Bumuntong hininga muli si Tatay Ben.
Sana man lang yung mga kapatid niya, kahit minsan, sana tumulong sila. Hindi tama na si Andrea lang ang mag-aalaga sa atin. Sa labas, narinig ni Andrea ang pag-uusap ng kanyang mga magulang. Tumigil siya sa paglalaba at marahang naglakad pabalik sa loob ng bahay. Pumasok siya sa sala at naupo sa tabi nila. Marahang hawak ang mga kamay ng kanyang mga magulang. Ma, Tay, wag na po kayong mag-alala. Hindi kayo pabigat sa akin. Sabi niya, pilit na pinapakalma ang kanilang mga puso. Mahal na mahal ko kayo at gagawin ko ang lahat para maalagaan lang kayo. Ngunit hindi mapigil ni Nanay Rosa ang mga luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Pero anak, hindi na kami okay sa ganito. Nakikita namin kung gaano ka nahihirapan. Hindi namin gustong maging dahilan ng paghihirap mo. Ma, mahal ko kayo. Kayong dalawa ni Tatay. Sagot ni Andrea, pilit nang umingiti. At kahit anong mangyari, hindi ko kayo iiwan. Ayos lang po ako. Ayos lang po. Ngunit sa kaloob-looban niya, nararamdaman ni Andrea ang bigat ng sitwasyon. Alam niyang tama ang mga magulang niya. Napapagod na siya. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kakayanin ang ganitong sitwasyon. Ngunit wala siyang balak na iwan ang mga magulang, kahit gaano pa kahirap ang dinadala niyang pasanin. Maagang maaga pa lang, gising na si Andrea. Sinusubukan niyang habulin ang oras. Kailangan niyang pumasok sa kanyang part-time na trabaho bilang cashier bago magtanghali. Pero bago iyon, kinailangan niyang asikasuhin ang mga magulang. Nagluto siya ng almusal, hinanda ang gamot ni Tatay Ben at siniguradong maayos ang higaan ni Nanay Rosa. Nang sigurado na siyang komportable ang mga magulang, nagmamadali na siyang tumakbo papunta sa trabaho. Pagdating niya sa tindahan, diretso na siya sa counter. Pagod at kapansin-pansin ang kulang sa tulog. Kahit gaano niya gustong magpahinga, alam niyang kailangan niyang kumayod. Kailangan niya ng pera para matustusan ang gamot at pangangailangan ng kanyang mga magulang. Ilang oras na siyang nakatayo at abala sa pagbibilang ng pera at pag-ayos ng mga benta nang biglang may marinig siyang sigaw mula sa manager, si Sir Raul. Nakilalang istrikto at hindi mapagpatawad sa mga pagkakamali. Andrea! Malakas sa tawag ni Sir Raul na halatang galit na. Tumayo ito sa harap ng counter, may hawak na resibo. Ano tong ginawa mo sa benta kahapon? Nagkulang tayo ng 500 pesos. Bakit ang dami mong pagkakamali nitong mga nakaraang araw? Nanlamig si Andrea. Pilit niyang iniisip kung ano ba ang nagawa niyang mali. Pero hindi na niya maalala ang eksaktong mga detalye. Sa dami ng ginagawa niya at sa sobrang pagod, tila nagdudugo na ang kanyang utak sa dami ng iniisip. Humarap siya kay Sir Raul, pilit na kalmado ang boses. Sir, pasensya na po. Baka nagkamali lang ako sa pagkalkula. Hindi ko po sinasadya. Pasensya na po talaga. Andrea, hindi na ito unang beses. Kung hindi ka mag-iingat, baka mawalan ka na ng trabaho. Galit na sabi ni Sir Raul. Dapat ay nakatuon ka sa ginagawa mo. Ano ba ang problema mo? Baka kailangan mo magpahinga na lang muna. Hindi makapagsalita si Andrea. Hindi niya kayang sabihin ang dahilan ng mga pagkakamali niya. Ang walang tigil na pag-aalaga sa mga magulang at ang mga oras ng walang tulog para lamang pagsabayin ang trabaho, pag-aaral at responsibilidad sa pamilya. Pinipigilan niyang umiyak pero nararamdaman niyang naglalaban ng pagod at emosyon sa kanyang dibdib. Sir, pasensya na po talaga. Mahina niyang sagot. Hindi na po mauulit. Siguraduhin mo lang ah. Matalim na tugon ni Sir Raul bago ito lumayo. Nagbabanta pa rin sa kanyang tono. Isa pang pagkakamali, wala ka na rito. Tandaan mo. Nang umalis na si Sir Raul, naupo si Andrea saglit sa upuan sa likod ng counter. Tahimik siyang bumuntong hininga, ngunit hindi na napigilan ang mga luha na pumatak sa kanyang pisngi. Alam niyang dapat maging malakas siya, pero ngayon, parang hindi na niya kayang dalhin ang lahat ng bigat na nakapatong sa kanya. Makalipas ang ilang oras, natapos din ang kanyang shift. Nilakasan ni Andrea ang loob na tapusin ang araw na iyon kahit gaano kabigat ang mga pangyayari. Pagkalabas niya ng tindahan,
Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa isang maliit na parke malapit sa kanilang bahay. Naupo siya sa isang bangko, tinignan ang langit at tuluyang bumigay sa pag-iyak. Hindi na niya kayang ibuhos ang nararamdaman sa mga magulang dahil ayaw niyang maging pabigat pa sa kanila. Sa isipan niya, paulit-ulit na bumabalik ang mga pangungusap ni si Raul. Baka mawalan ka na ng trabaho. Kasabay nito, iniisip niya ang kanyang mga magulang na umaasa sa kanya. Walang ibang tutulong kundi siya lamang, ngunit hanggang kailan niya ito kakayanin? Sa kabila ng sakit at pagod, pilit niyang pinipilit ang sarili na bumangon at magpatuloy. Ngunit sa pagkakataong ito, pakiramdam ni Andrea ay unti-unti na siyang nawawalan ng lakas upang lumaban. Tahimik ang gabi sa maliit na bahay ng pamilya ni Andrea. Sa kanilang kwarto, si Andrea ay nakahiga na, himbing sa tulog dahil sa matinding pagod. Hindi na niya kinayang tapusin ang kanyang mga gawain matapos ang mahirap na araw. Pag-aalaga sa mga magulang, trabaho, at paghahanda para sa mga susunod na aralin. Sa kabila ng kanyang lakas at determinasyon, unti-unti na siyang nilalamon ng pagod. Sa kabilang kwarto, si Nanay Rosa at Tatay Ben ay tahimik na nag-uusap. Nakasandal si Tatay Ben sa gilid ng kama habang si Nanay Rosa ay hawak-hawak ang kanyang kamay. Tahimik na pinagmamasdan ang kanilang natutulog na anak sa kabilang kwarto. Ben, tignan mo si Andrea. Kitang-kita sa kanyang pagod. Mahina at puno ng lungkot na sabi ni Nanay Rosa, habang ang mga mata ay puno ng alalahanin para sa bunso nilang anak. Oo nga, Rosa. Napakabigat na ng dinadala ng anak natin. Halos hindi na siya makatulog ng maayos. Lagi na lang abala sa lahat ng bagay. Trabaho, pag-aaral, at pag-aalaga sa atin. Tila wala na siyang oras para sa sarili niya. Sagot ni Tatay Ben, bakas din ang lungkot sa boses niya. Napapansin mo ba, Ben? Hindi na rin siya sumasama sa mga kaibigan niya. Dati, laging masaya si Andrea kapag lumalabas sila. Tumatawa at nagkakaroon ng oras para sa sarili. Pero ngayon, palagi siya na lang ang nagdadala ng lahat ng problema sa bahay. Tumango si Tatay Ben. Ramdam ang kirot sa puso niya. Kung kaya ko lang sana, Rosa. Kung hindi lang ako ganito kahina. Alam ko, hirap na si Andrea pero wala akong magawa para tulungan siya. Nakakakonsensya na tayo ang dahilan ng lahat ng to. Wala nang ibang tumutulong sa kanya. Pati mga kapatid niya parang wala na ring pakialam. Tahimik na tumulo ang luha ni Nanay Rosa. Alam ko, laging sinasabi ni Andrea na ayos lang siya. Na mahal niya tayo pero kitang-kita ko sa mga mata niya ang pagod. Hindi niya na yata iniisip ang sarili niya. Paano kung bumigay siya, Ben? Paano kung hindi na niya kayanin ng lahat ng to? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Tatay Ben. Hindi ko alam, Rosa. Sana, kahit minsan lang, maisip ng mga kapatid niya na tumulong. Hindi tama na si Andrea lang ang magdala ng lahat ng bigat. Baka masira na siya. Nang marinig ang mga salitang iyon, si Nanay Rosa ay humawak ng mahigpit sa kamay ng asawa, na tila kumukuha ng lakas mula sa kanya. Pero anong magagawa natin? Hindi natin sila mapipilit. Si Andrea na lang ang natitirang sumusuporta sa atin. Tahimik silang nagyakap. Damang-dama ang bigat ng kanilang konsensya at panghihinayang. Mahal nila si Andrea, ngunit alam nilang hindi sila makakatulong ng tulad na gusto nila. Ang bawat araw na nakikita nilang nahihirapan ang anak nila ay isa ring araw ng pagkawasak ng kanilang mga puso. Sa kabilang kwarto, si Andrea ay tulog pa rin. Hindi na namamalayan ang mga bulong ng kanyang mga magulang. Sa likod ng kanyang himbing na tulog, dala-dala niya ang bigat ng mundo. Ngunit para sa kanya, walang ibang pagpipilian kundi ang ipagpatuloy ang sakripisyo. Mahal na mahal niya ang kanyang mga magulang. At kahit gaano pa kapikat ang responsibilidad, wala siyang balak na tumigil. Pero sa puso ng mga magulang niya, alam nilang darating ang araw na baka hindi nakayanin ng kanilang anak ang ganitong kalagayan. Isang gabi, habang tahimik na nagpapahinga si Andrea sa tabi ng kanyang ina sa sala,
bigla na lang inatake si Aling Rosa ng kanyang hika. Nakaupo ito sa sopa, ngunit biglang nahirapan sa paghinga. Hawak-hawak ni Aling Rosa ang kanyang dibdib habang pilit na inaabot ang inhaler niya. Agad-agad tumayo si Andrea, natataranta. Ma, sandali lang po. Ito po yung inhaler nyo. Agad niyang ibinigay ito sa kanyang ina, pero hindi bumubuti ang kalagayan ni Aling Rosa. Nang makita ni Andrea na hindi na nagiging sapat ang inhaler, napagtanto niyang kailangan na nilang dalhin ang kanyang ina sa ospital. Agad niyang kinuha ang cellphone at nagdial para mag-book ng taxi. Si Tatay Ben, nahirap din sa kanyang tuhod, ay nagtangkang bumangon para tulungan ang asawa. Ngunit kinailangan ding alalayan ni Andrea. Tay, magbibihis na ako. Kailangan nating dalhin si nanay sa ospital ngayon na, sabi ni Andrea habang nanginginig sa takot. Pagdating nila sa ospital, agad na dinala si Aling Rosa sa emergency room. Nakaupo si Andrea at si Tatay Ben sa labas ng kwarto. Tahimik na nagdarasal na bumuti ang kalagayan ni Aling Rosa. Pero sa kabila ng takot at pag-aalala, naisip ni Andrea ang mga gastusin. Alam niyang kakailanganin ng ina ng gamot at masinsinang gamutan at wala silang sapat na pera para sa lahat ng ito. Habang naghihintay, tinawagan ni Andrea ang kanyang mga kapatid. Alam niyang kailangan na niyang magmakaawa para sa tulong. Una niyang tinawagan si Ate Linda, ang pinakapanganay. Ate, nasa ospital si nanay. Malala na yung hika niya at baka kailangan nating magbayad para sa gamutan. Ate, nakikiusap na ako. Baka pwede kang magpadala ng tulong. Mahinang sabi ni Andrea, pinipigilan ng pagtulo ng luha habang kinakausap ang kapatid. Sa kabilang linya, narinig niyang huminga ng malalim si Ate Linda bago magsalita. Andrea, alam mo naman na hindi ganun kadali. May mga bayarin din ako dito sa bahay. Hindi ko kayang magpadala ngayon. Baka kay Jun, dun ka muna humingi ng tulong. Tila nadurog ang puso ni Andrea sa narinig, pero hindi siya sumuko. Sinubukan niyang tawagan si Kuya Jun. Nagring ng ilang beses ang telepono bago ito tuluyang isagot. Anong kailangan mo? Malamig na tanong ni Kuya Jun, tila walang pakialam. Kuya, si nanay kasi nasa ospital. Kailangan namin ng pera para sa gamutan niya. Pwede ka bang tumulong? Tanong ni Andrea, pilit na nagpapanatili ng kalma kahit nararamdaman na niya ang panghihina sa loob. Wala akong pera ngayon, Andrea. Dapat naman kasi matagal na nating inayos ang mga bagay-bagay. Hindi yung palagi na lang emergency. Tugon ni Kuya Jun, halatang inis. Pero kuya, malala na si nanay. Nagsimula nang tumulo ang luha ni Andrea. Pasensya na, wala akong may tutulong. Ikaw na ang bahala dyan. Sabi ni Kuya Jun bago tuluyang ibinaba ang tawag. Pagkatapos ng tawag na iyon, hindi na napigilan ni Andrea ang mga luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Pinunasan niya ang mga ito at dahan-dahang tumingin sa kanyang ama, si Mang Ben, na tahimik lang sa tabi niya. Nasa isip ni Andrea kung bakit tila nawalan ng malasakit ang kanyang mga kapatid. Paano sila nagkaganito? Paano nilang nagawang pabayaan ang sarili nilang ina sa oras ng pangangailangan? Habang hinihintay na lumabas ang doktor, si Andrea ay patuloy na umiiyak ng tahimik. Iniisip kung paano pa ba niya madadala ang lahat ng responsibilidad ng mag-isa. Makalipas ang ilang araw mula nang makonfine si Aling Rosa sa ospital, hindi pa rin bumubuti ang kalagayan ng ina ni Andrea. Patuloy pa rin ang kanyang mga pagsusumikap, pagtatrabaho, pag-aaral at pangangalaga kay Mang Ben. Habang tumututok na rin siya sa mga gastusin sa ospital. Ngunit sa kabila ng kanyang mga tawag at pagmamakaawa sa mga kapatid, wala ni isa ang tumulong. Isang gabi, habang tahimik na nakaupo si Andrea sa labas ng silid ni Aling Rosa, lumapit si Mang Ben. Mabigat ang mga hakbang at bakas ang pag-aalala sa mukha. Anak, kamusta ang nanay mo? May balita na ba ang doktor? Wala pa tay eh. Sabi nila kailangan pa ng ilang pagsusuri. Pero kailangan natin ng pera para sa mga test. Ang mahal tay eh. Sagot ni Andrea, pilit na nilalabanan ang pagod at kaba. Habang nag-uusap sila, biglang bumukas ang pinto ng ospital.
at pumasok ang panganay na kapatid ni Andrea, si Ate Linda. Suot ang mamahaling damit at dala-dala ang isang maliit na handbag. Naglakad siyang palapit kina Andrea at Mang Ben na tila walang bakas ng kalungkutan o pag-aalala sa kanyang mukha. Nakatingin lang si Andrea, umaasa na marahil sa pagkakataong ito ay may dala siyang tulong. Ate Linda! Agad na sabi ni Andrea, sabik na may kaunting pag-asa. Nandito ka! Si Nanay! Kailangan natin ng tulong para sa mga gastusin. Baka pwede kang magbigay kahit konti lang para sa gamot at mga test. Ngunit sa halip na magbigay ng anumang magandang balita, lumapit si Ate Linda at marahang inilabas ang isang piraso ng 500 pesos mula sa kanyang bag. Inabot niya ito kay Andrea at sa malimig na tono ay sinabi, "Ito lang ang mabibigay ko. Hindi mo dapat asahan na marami kaming maitutulong. At kung tutuusin, Andrea, ano pa bang magagawa natin? Malapit nang mamatay si Nanay. Baka naman ginagastusan mo ng walang saysay." Natigilan si Andrea sa kanyang narinig. Hindi niya agad na proseso ang mga salita ng kanyang kapatid. Hawak niya ang 500 pesos na iniabot ni Ate Linda. Ngunit ang malamig na mga salita ng kanyang ate ang mas bumigat sa kanyang dibdib. "Ate, paano mo nasasabi yan?" Halos hindi makapaniwala si Andrea habang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. "Hindi pa tapos ang laban ni Nanay. Kailangan natin siyang tulungan." Sumingit si Ate Linda, bahagyang umiiling. "Andrea, dapat matuto kang tanggapin ang mga bagay. Matanda na si Nanay. Ang dami na niyang pinagdadaanan. Di mo kayang baguhin ng kapalaran. At saka, kailangan mo ring mag-isip para sa sarili mo. Huwag mong ubusin ang lahat para sa kanya." Hindi makapagsalita si Andrea. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang pera. Napakaliit ng halaga kumpara sa pangangailangan ng kanilang ina, pero higit pa rito ang walang malasakit na mga salita ng kanyang kapatid, ang tila isang malalim na kutsilyong tumusok sa kanyang puso. "Kung ayaw mong tanggapin to, bahala ka. Pero huwag mong sasabihin na wala kaming ginawa Dagdag pa ni Ate Linda bago siya tumalikod at naglakad palayo. Walang iniwang malasakit o pangunawa. Naiwan si Andrea na tila nabalot ng galit at lungkot. Nasa tabi lang si Mang Ben. Tahimik at bakas din sa mukha ang sama ng loob sa kanyang anak. Napakabigat ng sandaling iyon at hindi na napigilan ni Andrea ang mga luha. Yumuko siya, bumagsak ang mga luha sa hawak niyang 500 pesos. Pakiramdam niya ay tinatraidor siya ng sariling pamilya at nag-iisa siya sa laban para sa kaligtasan ng kanilang ina. Sa isip ni Andrea, bumabalik-balik ang sinabi ni Ate Linda. Malapit nang mamatay si Nanay. Hindi niya iyon matatanggap. Wala siyang balak sumuko. Pero sa mga sandaling iyon, damang-dama niya ang bigat ng pagkakawalay ng pamilya. Ang kanilang ina na nagbigay ng lahat para sa kanila ay tila napapabayaan na ng mga kapatid niya. Pagkalipas ng ilang oras mula nang dumating si Ate Linda at mag-iwan ng malamig na 500 pesos, tahimik na nagbabantay si Andrea at si Mang Ben sa tabi ni Aling Rosa. Ang mga makina sa ospital ay patuloy na nagmo-monitor sa kalagayan ng kanilang mahal sa buhay. Pero tila bawat tunog ng mga ito ay nagpapaalala kay Andrea at Mang Ben ng mas malalang kalagayan ni Aling Rosa. Habang nakaupo sa isang sulok ng kwarto, nakatitig si Mang Ben sa asawa niyang walang malay. Mahigpit na hawak ang kamay nito. Baka sa kanyang mukha ang lungkot, galit at kawalan ng pag-asa. Hindi na niya napigilan ang kanyang damdamin at bumulong kay Aling Rosa. Bagamat alam niyang hindi siya maririnig ng asawa. "Rosa, patawarin mo ako. Patawad kung hindi kita nagagabayan ng maayos. Patawad kung hindi kita naprotektahan mula sa lahat ng hirap na ito." Nanginginig ang boses ni Mang Ben, habang tila napipiga ang kanyang puso sa bigat ng nararamdaman. Sa kabilang banda, tahimik lang si Andrea habang nakikinig sa sinasabi ng kanyang ama. Ramdam niya ang bawat salita nito, ang bigat ng responsibilidad na tila bumabalot sa kanyang buong pamilya. "Naisip ko, Rosa, akala ko, pagtanda natin,
Ang mga anak natin ang mag-aalaga sa atin. Akala ko kapag mahina na tayo, sila ang sasandalan natin. Pero nasan sila ngayon? Si Andrea na lang ang natira sa atin at napakabigat ng dinadala ng anak natin. Paano na siya? Paano na siya kapag wala ka na? Hindi na napigilan ni Mang Ben ang pagtulo ng mga luha at marahang iniabot ang kamay ng asawa. Tahimik lang si Andrea, ngunit ramdam niya ang mga hinanakit ng kanyang ama. Hindi lang ito tungkol sa sitwasyon ni Aling Rosa, ito ay tungkol sa kanilang buong pamilya. Sa mga kapatid niya na tila iniwan sila sa oras ng pangangailangan. Ang bawat salita ni Mang Ben ay tila nagdagdag ng bigat sa puso ni Andrea. Alam niyang matagal nang dinadala ng ama ang ganitong klaseng sama ng loob. Pero ngayon lamang ito nabigkas. Ano bang magagawa natin, Rosa? Bakit ganito ang mga anak natin? Bakit parang wala na silang pakialam sa atin? Hindi ba't binigay natin ang lahat sa kanila? Bumaling si Mang Ben kay Andrea at nakita sa mga mata ng kanyang anak ang parehong sakit na nadarama niya. Nilingon ni Andrea ang kanyang ama at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niyang hindi na kayang itago ni Mang Ben ang kanyang nararamdaman. Tay, simula ni Andrea, ngunit hindi niya kayang ituloy ang sasabihin. Pakiramdam niya, wala siyang tamang salita na makakapagpagaan ng loob ng kanyang ama. Lalo na at ramdam niya rin ang bigat ng pagkadismaya. Tumayo si Andrea at marahang nilapitan si Mang Ben. Iniabot niya ang kamay nito at marahang inawakan. Tay, ako na po ang bahala kay nanay. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat para gumaling siya. Ngunit tumingin si Mang Ben sa kanya. Puno ng panghihinayang at galit, hindi sa kanyang anak, kundi sa mga anak nilang wala nang pakialam. Hindi ito tama, Andrea. Hindi tama na ikaw lang ang nagtitiis sa lahat ng to. Hindi ko akalain na darating ang araw na iiwan tayo ng mga kapatid mo. Ano bang pagkukulang namin ng nanay mo? Paano nilang nagawang pabayaan tayo? Napayuko si Andrea. Hindi na alam kung paano sasagutin ng ama. Ramdam niya ang bawat pigati, ang bawat sama ng loob. Alam niyang hindi niya kaya ang lahat ng ito ng mag-isa. Ngunit sa kabila ng pagod at sakit, nagpasya siyang manatili sa tabi ng kanyang mga magulang. Ito na lang ang kaya niyang gawin. Tay, hindi ko rin alam kung bakit sila ganito. Pero hinding-hindi ko kayo iiwan. Hinding-hindi ko gagawin sa inyo yan. Pilit na tugon ni Andrea, ngunit nararamdaman niya rin ang bigat ng pangako niya. Habang hawak pa rin ang kamay ni Aling Rosa, marahang napailing si Mang Ben. Masyado ka nang nasasaktan, Andrea. Sana hindi naging ganito ang buhay natin. Sa gabing iyon, nanatili si Andrea sa tabi ng kanyang ama. Hindi nila alam kung hanggang kailan pa magtatagal ang kanilang laban para kay Aling Rosa. Ngunit sa bawat sandali, nararamdaman nilang magkasama nilang dinadala ang sakit ng pagkawala ng pag-asa. Hindi lang para sa kaligtasan ni Aling Rosa, kundi para sa relasyon ng kanilang pamilya na tila unti-unting nawawasak. Kinabukasan, habang si Andrea at Mang Ben ay nakaupo sa tabi ni Aling Rosa, dumating ang doktor na may daladalang masamang balita. Lumapit ito at maingat na sinabi sa kanila na lumalala na ang kondisyon ni Aling Rosa. Kinailangan nilang gawin ang lahat ng makakaya upang mapanatili siyang komportable. Ngunit tila hindi na siya magtatagal. Ramdam ni Andrea at ni Mang Ben ang kabigatan ng sitwasyon. Ang inaasahan nilang paggaling ni Aling Rosa ay unti-unti nang naglalaho. Hindi na nila kayang magtagal sa ospital. Ngunit wala silang ibang magagawa kundi ang manatili. Tahimik lamang si Andrea. Nakatingin sa kanyang ina na payapa lamang sa kanyang pagkakahiga. Si Mang Ben naman ay tahimik na nakaupo sa tabi ng kanyang asawa. Mahigpit na hawak ang malamig nitong kamay. Habang umaandar ang oras, unti-unting nararamdaman ni Andrea ang bigat ng mga sandali. Ang bawat tunog ng mga makina ay tila nagiging mas mabagal. At ang bawat paghinga ni Aling Rosa ay nagiging mas mahina. Hawak ni Andrea ang kamay ng ina. Umaasang kahit paano ay may pag-asa pa. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang papalapit na ang oras.
Hating gabi na nang biglang bumilis ang tunog ng makina na nagmo-monitor kay Aling Rosa. Napatayo si Andrea mula sa kanyang pagkakaupo, namumutla at kinakabahan. Tumakbo siya papalapit sa kama ng kanyang ina at marahang niyugyug ito. Ma? Ma, narinig niyo po ba ako? Mahinang niyang sabi, pilit na tinatago ang kanyang pag-aalala. Si Mang Ben, na nasa kabilang gilid ng kama, ay mabilis na tumayo at agad na tinawag ang mga nurse. Agad silang pumasok sa silid at sinuri si Aling Rosa, habang si Andrea at Mang Ben ay walang magawa kundi ang maghintay. Nagiging critical na po ang kalagayan ni Aling Rosa, sabi ng isa sa mga nurse habang nagmamadaling tinututukan ang ina nila ng mga gamit pang medikal. Tumayo si Andrea sa tabi ng kama ng ina. Nag-aalalang tumutok sa bawat galaw ng mga nurse at doktor. Hawak pa rin niya ang kamay ng kanyang ina, umiiyak na nagmamakaawang bumalik ito sa kanya. Ma, please, huwag niyo po kong iiwan. Kailangan pa po namin kayo ni tatay. Umiiyak na sabi ni Andrea habang pinipilit na magpakatatag. Ngunit habang lumilipas ang mga segundo, unti-unting bumabagal ang bawat hinga ni Aling Rosa. Tila nararamdaman ni Andrea ang paglipas ng oras na mas mabilis kesa dati, na parang wala na siyang oras para iparamdam ang pagmamahal at pagkalinga sa ina. Nasa tabi lang si Mang Ben, nanginginig habang mahigpit na hawak ang isa pang kamay ng asawa. Alam niyang walang magagawa ang sinuman sa puntong ito, na kahit gaano pa sila magmakaawa o umasa, narito na ang oras na matagal na nilang kinakatakutan. Dahan-dahang bumuka ang mga mata ni Aling Rosa at kahit na napakahina na ng kanyang paghinga, tila sinubukan pa rin niyang ngumiti kay Andrea. Anak, mahal kita. Mahal kita, Ben. Bulong ni Aling Rosa bago tuluyang napapikit ang kanyang mga mata. Sa huling pagkakataon, huminga ng malalim si Aling Rosa at pagkatapos ng ilang segundo, tumigil ang tunog ng makina. Hindi na napigilan ni Andrea ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ma, please, huwag niyo po akong iiwan. Paulit-ulit niyang bulong. Ngunit alam niyang tapos na ang laban ng kanyang ina. Si Mang Ben ay napaupo sa gilid ng kama. Tahimik at tuluyang nadurog ang puso habang tinitingnan ng kanyang asawang lumisan na. Lumapit ang doktor, tinapik si Andrea sa balikat at mahinang sinabing, Condolences, Andrea, Mang Ben. Ginawa na namin ang lahat. Walang ibang naririnig sa Andrea maliban sa tunog ng kanyang sariling paghikbi. Tumayo siya sa tabi ng kama, yakap-yakap ang kanyang ina na sa wakas ay nakahanap na ng kapayapaan. Ngunit sa kabila ng kapayapaang iyon, si Andrea ay naguguluhan at punong-puno ng kalungkutan. Hindi niya alam kung paano haharapin ang mga susunod na araw nang wala ang kanyang mahal na ina. Samantala, si Mang Ben ay nanatiling tahimik sa gilid. Hawak pa rin ang kamay ni Aling Rosa, hindi siya umiiyak, ngunit kitang-kita sa kanyang mga mata ang malalim na sakit at hinanakit. Alam niyang iniwan na siya ng kanyang pinakamamahal at sa kanyang puso, naroon pa rin ang galit sa mga anak niyang hindi man lang sumuporta o dumamay sa kanilang ina sa mga huling sandali nito. Sa gabing iyon, hindi makatulog si Andrea. Nakaupo lang siya sa tabi ni Mang Ben habang tahimik nilang pinagmamasdan ang malamig na katawan ni Aling Rosa. Tila ang bawat alaala ng kanilang ina ay bumabalik. Ngunit sa bawat pagbalik ng mga alaala, mas lalong bumuibigat ang kanilang dibdib. Makalipas ang libing ni Aling Rosa, muling bumalik sa kanilang bahay sina Andrea at Mang Ben. Tahimik ang buong paligid, pero ang bigat ng damdamin sa kanilang dibdib ay hindi maitatago. Si Andrea ay matagal nang hindi nakakapagsalita. Punong-puno ng galit, lungkot at pagkadismaya. Si Mang Ben naman ay tahimik lang. Pilit na nagpipigil ng emosyon habang minamasdan ang bawat sulok ng bahay na minsan ay puno ng buhay at pagmamahalan ng kanyang asawa. Habang papalubog na ang araw, nagsimula nang dumating ang mga kapatid ni Andrea sa kanilang bahay. Isa-isang nagsidatingan sina Ate Linda, Kuya Jun at ang iba pa nilang kapatid.
Kasama ang kanilang mga pamilya, dinala nila ang mga pagkain at bulaklak para raw sa huling araw ng pakikiramay. Ngunit sa bawat isa sa kanila, bakas ang malamig na pagtrato at tila normal lang ang lahat, na para bang walang nangyari. Si Andrea, na kanina patahimik sa isang sulok ng sala, ay hindi na kayang pigilan ang damdamin. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kapatid, ang mga taong dapat sana ay sumuporta sa kanila sa pinakamahirap na oras ng kanilang buhay, ngunit tila wala ni isang malasakit. Sa bawat araw ng pagmamakaawa niya para sa tulong, sa bawat pagkakataong sinubukan niyang magpaliwanag, walang tumugon, walang dumamay. Ngayon, nandito sila at tila walang nangyari. Huminga ng malalim si Andrea at tumayo mula sa kanyang pagkakaupo. Hindi na niya kayang itago ang galit na matagal nang bumabalot sa kanyang dibdib. Nilapitan niya ang mga kapatid niya. Ang mukha niya ay punong-puno ng hinanakit. Wala kayong karapatan na magluksa ngayon, mariing sabi ni Andrea habang nanginginig sa galit. Lahat ng mata ay biglang tumingin sa kanya, nagulat sa kanyang pagsasalita. Anong ibig mong sabihin, Andrea? Tanong ni Ate Linda, halatang naguguluhan. Wala kayong karapatan, ulit ni Andrea, mas matapang at mas matindi ang boses. Wala kayong karapatan na umarte na para bang nagmamalasakit kayo kay nanay. Hindi kayo tumulong nang kailangan ko kayo. Hindi kayo dumamay nung kailangan namin kayo ni tatay, lalong-lalo na ni nanay. Tahimik ang buong sala at walang sino man ang makatingin ng diretso kay Andrea. Nakayuko sina Ate Linda at Kuya Jun. Walang masabi sa bigat ng bawat salita ng kanilang bunso. Lahat sila ay nahihiya, ngunit walang magawang pagtakpan ang katotohanan. Wala akong narinig mula sa inyo. Kahit isang tawag, isang alok ng tulong. Pero si nanay hirap na. Pero nasan kayo? Wala. Ako lang yung nandito. Ako lang ang umako ng lahat ng hirap at bigat habang kayo masyadong abala sa mga buhay nyo para mag-alala. Ilang beses akong humingi ng tulong. Pero ilang beses nyo rin ako tinanggihan. Ilang beses nyo akong hindi pinansin tapos ngayon, nandito kayo? Para ano? Para magkunwaring maglungkot-lungkutan dahil nawala na ang nanay? Patuloy na sabi ni Andrea habang tumutulo na ang kanyang mga luha. Tila tinutusok ng bawat salita ni Andrea ang puso ng kanyang mga kapatid. Ngunit hindi na siya tumigil. At nung dumating na si nanay sa punto na naghihingalo na siya, anong ginawa nyo? Oo nga, Ate Linda, dumating ka at nagbigay ng 500 piso. Galit na sabi ni Andrea, sabay lagpak ng isang piraso ng papel na 500 sa lamesa. Akala nyo ba, sapat na yan para sa lahat ng sakit na dinaanan ni nanay? Para sa lahat ng sakripisyo niya para sa atin? Naiyak na rin si Mang Ben. Hindi na napigilan ang pighati habang nakikinig sa galit ng kanyang anak. Nakayuko siya, hawak ang kanyang kamay, tahimik lang habang dumadaloy ang mga luha. Sabi nyo, mahal nyo si nanay? Eh nasan kayo nung kailangan kayo? Nasan kayo nung nangangailangan siya ng tulong? Sigaw ni Andrea, halos masira na ang boses niya sa galit at lungkot. Wala ni isang makapagbigay ng sagot. Walang makatingin kay Andrea, alam nilang totoo lahat ng sinabi niya. Ngunit huli na ang lahat. Itigil niyo yung peking pagmamalasakit niyo. Hindi namin yan kailangan. Doon niyo ibigay sa iba, wag dito. Wala kayong karapatan na magkunwaring nagmamahal kayo kay nanay. Matapos niyong baliwalain lahat ng paghihirap ni nanay, lahat ng paghingi namin ng tulong, si tatay nakita niyo ba? Ni minsan hindi ko pa yan nakitang umiyak. Pero sa sobrang bigat ng nararamdaman namin, ng pinagdaanan namin, isang beses ko lang nakita na umiyak ang tatay, na naglabas ng sama ng loob. Anong ginawa niyo? Wala kayo sa tabi namin sa oras na pinakakailangan namin kayo. Kaya wala kayong karapatan na magpunta dito at magpakita ng pagmamalasakit na wala namang katotohanan. Dagdag pa ni Andrea bago siya tuluyang umalis mula sa sala. Tumakbo palabas ng bahay, umiiyak. Si Mang Ben ay naiwan na sa sala, tahimik at sising-sisi.
Alam niyang totoo lahat ng sinabi ni Andrea, matagal na siyang may galit sa kanyang mga anak, ngunit sa pagkakataong iyon, naramdaman niyang mas matindi ang pighati at sama ng loob ng kanyang bunso kesa kanino paman. Nagkatinginan ang mga kapatid ni Andrea, halatang naguguluhan at nahihiya sa kanilang mga sarili. Walang makapagsalita o magpaliwanag. Naramdaman nila ang bigat ng kanilang pagkukulang. Pero huli na para ayusin ang lahat. Matapos ang libing ni Aling Rosa, tuluyang bumagsak ang mundo ni Mang Ben. Ang dating masiyahin at masipag na lalaki ay naging tahimik at malayo sa dati niyang sarili. Araw-araw, nakaupo siya sa lumang upuan sa gilid ng kanilang bahay. Tahimik na nakatitig sa kawalan. Halos hindi na siya nakikisalamuha kay Andrea at tila nawalan siya ng sigla para mabuhay. Halos hindi na rin niya iniintindi ang pagkain at kapag kinausap siya ni Andrea, maiksi at malamig ang sagot niya. Isang gabi, habang naghahanda si Andrea ng hapunan, napansin niya ang kanyang ama na nakaupo sa may pintuan. Tahimik itong nakatanaw sa labas, habang ang mahinang hangin ay umiihip sa paligid. Lumapit si Andrea sa kanya. Bit-bit ang 2 tasa ng kape, umaasang kahit paano'y mapapaunlad ang usapan nila. Tay, kumain po kayo. Nagluto ko ng paborito nyo. Malambing na alok ni Andrea, habang inilalagay ang 1 tasa sa tabi ng kanyang ama. Pero si Mang Ben, bahagya lang tumingin kay Andrea at umiling. Wala akong gana, anak. Salamat na lang. Alam ni Andrea na malalim ang sakit na dinadala ng kanyang ama. Hindi na ito kagaya ng dati. At sa bawat araw na lumilipas, tila mas lalo itong nawawala sa sarili. Pilit niyang pinipilit na iparamdam ang pagmamahal at suporta sa ama. Pero tila ba walang nakakabawas sa lungkot na bumabalot kay Mang Ben. Tay, malumanay na sabi ni Andrea, naupo siya sa tabi ng kanyang ama. Alam ko pong mahirap tong pinagdadaanan natin. Pero nandito pa po ako, oh. Kasama niyo ako. Kaya pa po natin to. Tahimik na bumuntong hininga si Mang Ben. Andrea, iba na to. Wala na si nanay mo. Paano pa ako mabubuhay nang wala siya? Halos pabulong ang boses ni Mang Ben, puno ng pighati at pagkawalang pag-asa. Lahat ng plano namin, lahat ng pangarap namin para sa inyo, wala na. Nawalan na ako ng dahilan. Tumulo ang luha ni Andrea, pero pilit siyang nagpakatatag. Tay, nandito pa po ako. Hindi ko po kayo iiwan. Gagawin ko ang lahat para tulungan kayo. Tumingin si Mang Ben sa malayo. Tila hindi naririnig ang sinabi ng anak. Rosa lang ang nagbigay ng kulay sa buhay ko. Ngayon, wala na. Araw-araw, iniisip ko siya. Minsan, kinakausap ko pa nga siya sa panaginip. Pero pagising ko, wala na siya. Humigpit ang pagkakahawak ni Mang Ben sa kanyang tasa ng kape. Tila pinipigilan ang sariling lumuha. Tahimik lang si Andrea. Ramdam ang bigat ng bawat salita ng kanyang ama. Alam niyang hindi niya maipaparamdam sa kanyang ama ang parehong pagmamahal na nawala kay Aling Rosa. Pero pilit niyang itinatago ang sariling sakit upang maging malakas para sa kanya. Lumipas ang mga araw, walang nagbago kay Mang Ben. Halos hindi na siya lumalabas ng kwarto at madalas ay nakahiga lang ito, nakatingin sa kisame. 1 taon matapos ang pagpanaw ni Aling Rosa, naging tahimik at malungkot ang bawat araw ni Andrea at Mang Ben. Si Andrea ay patuloy na nag-aaruga sa kanyang ama, kahit ramdam niyang tuluyan nang nawala ang sigla ni Mang Ben. Araw-araw, pinipilit niyang buhayin ang dating kasiglahan ng ama. Ngunit tila nawalan na ito ng anumang dahilan upang magpatuloy. Hindi na ito bumabangon mula sa kanyang kama at madalas nawala na itong gana sa pagkain. Pilit niyang inaalagaan ito, ngunit sa bawat araw, tila mas lumalala ang kalagayan ng kanyang ama. Hindi sa pisikal na sakit, kundi sa labis na kalungkutan. Isang gabi, habang natutulog si Andrea sa kabilang kwarto, narinig niyang tila kakaiba ang katahimikan ng bahay. Dali-dali siyang tumayo at pumunta sa kwarto ng kanyang ama.
Tumayo siya sa tabi ng kama ni Mang Ben at marahang ginigising ito. Tay, pakiusap. Huwag mo po kong iwan. Umiiyak na bulong ni Andrea, nanginginig habang niyayakap ang malamig na katawan ng kanyang ama. Alam niyang dumating na ang oras na pinakakinatatakutan niya. Tuluyan nang iniwan si Andrea ng kanyang mga magulang. At muli, naramdaman niya ang labis na lungkot at pag-iisa. Pinikit niya ang mga mata habang iniiyakan ang kanyang ama, na nagpaalam sa mundo nang walang kasamang lungkot at kaligayahan. Matapos ang libing ni Mang Ben, naiwan si Andrea sa kanilang bahay, puno ng alaala at pighati. Tahimik niyang pinupunasan ang mga luha sa kanyang pisngi habang iniisip ang mga huling sandali ng kanyang ama. Bago ito pumanaw, may iniwang mga salita si Mang Ben na tila nagtatago ng isang lihim. Andrea, kunin mo ang lumang bag ni nanay mo. Yan lang ang kailangan mo. Nasa aparador. Huwag mong kalimutan. Ang mga huling habilin ni Mang Ben bago siya tuluyang nagpaalam. Hindi ito agad pinansin ni Andrea dahil sa bigat ng kanyang pagdadalamhati. Pero habang lumilipas ang mga araw, bumalik sa kanyang isipan ang mga salitang iyon. Nagpasya siyang sundin ang utos ng kanyang ama. Umakyat siya sa kanilang lumang kwarto kung saan nakaimbak ang mga gamit ni Aling Rosa. Sa likod ng isang aparador, nakita niya ang isang luma at medyo kupas ng bag ni Aling Rosa. Marahan niya itong kinuha at pinagmasdan. Napuno ng damdamin si Andrea habang hawak ang bag ng kanyang ina. Minsan itong ginamit ni Aling Rosa tuwing may espesyal na okasyon, ngunit hindi na niya ito binuksan mula nang pumanaw ang ina. Hindi ko alam kung bakit to iniwan ng tatay sa akin. Bulong ni Andrea sa sarili habang hawak-hawak ang bag. Dahil sa pagkalugmok at kalungkutan, tila nawala na rin sa isip ni Andrea ang bag. Iniwan niya ito sa tabi at ipinagpatuloy ang pakikibakan ng araw-araw na buhay ng mag-isa. Ilang linggo matapos mailibing si Mang Ben, biglang nagdatingan ang mga kapatid ni Andrea sa kanilang bahay. Hindi upang makiramay o makausap siya tungkol sa kanilang mga magulang, kundi upang pag-usapan ang pamana. Si Ate Linda, ang pinakapanganay, ay agad pumasok sa bahay. Sinundan ng ibang mga kapatid na halatang walang iniindang pighati. Halos walang bakas ng kalungkutan sa kanilang mga mukha. Ang tanging dala nila ay ang dokumento at listahan ng mga ari-arian. Andrea, kailangan na nating ayusin ang mamanahin ni tatay. Malakas na sabi ni Ate Linda habang diretso itong umupo sa sala. Para siya ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay sa paligid. Nakatayo lang si Andrea sa gilid, tahimik at halatang naguguluhan. Hindi pa siya tuluyang nakakabangon mula sa pagkawala ng kanyang ama. Ngunit narito na ang kanyang mga kapatid. Tila abala lamang sa kanilang inaasahang kayamanan. May mga titulo ng lupa at bahay na kailangan nating ayusin. Alam mo naman siguro yon, hindi ba? Dagdag pa ni Kuya Jun na nagmamadaling lumapit kay Ate Linda. Dala ang ilang papeles na tila babatagal na nilang pinaghandaan. Hindi pa nga ako nakaka-recover tapos tungkol na agad sa manang iniisip nyo? Galit na sabi ni Andrea. Hindi na napigilan ang sarili. Ramdam niya ang kirot sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ang malamig na reaksyon ng kanyang mga kapatid. Andrea, hindi ito tungkol sa nararamdaman mo. Legalidad ito. Dapat na itong ayusin ngayon para hindi na tayo magkaabala. Malamig na tugon ni Ate Linda, sabay lingon sa mga kapatid na tila sumasang-ayon lang sa kanya. Naramdaman ni Andrea na wala siyang kakampi sa mga oras na iyon. Wala siyang magawa kundi sundin ang takbo ng usapan, kahit na alam niyang mali ang nararamdaman niya sa ginagawa ng kanyang mga kapatid. Sa sala, nagpatuloy ang usapan ng mga kapatid ni Andrea tungkol sa pamana. Si Ate Linda ay naglabas ng mga titulo ng lupa, habang si Kuya Jun ay nakatitig lang sa mga dokumento, halatang sabik na ayusin ang mga detalye. Halos hindi nila pinansin ang nararamdamang lungkot ni Andrea. Ang bawat hakbang ng kanilang usapan ay tila isa ng transaksyon sa kanila. Walang emosyon, walang paggalang sa mga alaala ng kanilang mga magulang. Ang lahat ng lupa ay papasa sa mga panganay. Andrea, hindi na ikaw dapat mag-alala sa mga ito. Kami nang bahala.
Sabi ni Ate Linda, malamig at diretso, habang sinusuri ang mga dokumento. Nakatayo lang si Andrea sa gilid, nanonood habang binabaliwala ng kanyang mga kapatid ang lahat ng nararamdaman niya. Ramdam niya ang bigat ng sakit sa dibdib niya. Hindi lang dahil sa pagkawala ng kanilang mga magulang, kundi dahil sa malamig na pagtrato ng mga taong dapat sana ay kasama niyang nagdadalamhati. Ano? Hindi niyo man lang ba itatanong kung anong nararamdaman ko? Tanong ni Andrea, nanginginig ang boses, ngunit pilit na pinipigil ang galit. Si nanay, si tatay, halos ako lang ang nag-alaga sa kanila. Ako lang ang nandito. Tapos ngayon, kayong mga wala noong nangangailangan sila? Kayo pa ang kukuha ng lahat ng ari-arian? Tumingin si Ate Linda kay Andrea. Tila walang pakialam sa sinabi nito. Andrea, hindi to usapin ng emosyon. Legal nga na usapin to. No ka ba? At saka, hindi naman tungkol sa amin ang pag-aalaga mo kay nanay at tatay. Ginawa mo yun dahil anak ka nila. Responsibilidad mo yun. Wala nang ibang dapat na pag-usapan dito. Pinili mo yan, magrereklamo ka. Naramdaman ni Andrea ang unti-unting pag-apaw ng kanyang emosyon. Hindi na niya kayang pigilan ang galit at sakit na bumabalot sa kanya. Tumayo siya sa gitna ng sala, nakatitig sa kanyang mga kapatid, at naramdaman ang mga luhang nag-uumapaw sa kanyang mga mata. Responsibilidad? Oo, responsibilidad ko bilang anak nila. Pero hindi lang ako ang anak. Nasaan kayo nung kailangan nila ng tulong? Noong halos hindi ko na malaman kung saan kukuha ng pera para sa mga gamot ni nanay, noong hindi na makabangon si tatay dahil sa lungkot. Wala kayong lahat. Tapos ngayon ano? Nandito kayo? Parang mga buwetre kayo na sabik sa mamanahin? Umalingaw-ngaw ang boses ni Andrea sa buong sala, puno ng galit at hinanakit. Nagulat ang mga kapatid ni Andrea sa kanyang pagwawala. Si Kuya Jun ay bumalikwas mula sa upuan. Halatang naguguluhan at nahihiya, ngunit hindi makaimik. Si Ate Linda naman, kahit bakas ang pagkabigla, ay sinubukang magpakatatag. Hindi nagpapakita ng kahit anong emosyon sa mukha. Andrea, huwag kang magdrama dyan. Ipinamana sa amin ni tatay ang mga lupa. Legal ito, kaya wala kang karapatang magreklamo. Malamig na tugon ni Ate Linda, ngunit may halong inis sa kanyang boses. Parang tinusok ng kutsilyo ang puso ni Andrea sa mga salitang iyon. Hindi niya na mapigilan ang luha. Bumagsak siya sa sahig, umiiyak habang hawak ang kanyang dibdib. Ramdam niya ang bigat ng lahat ng taon ng sakripisyo para sa kanyang mga magulang, na tila binaliwala lamang ng kanyang mga kapatid. Para sa kanila, ang lahat ng ginawa niya ay wala lang. At ngayon, ang tanging iniisip nila ay ang pag-aari. Wala kayong karapatan na kunin lahat ng to. Wala kayong karapatang umasta na parang may malasakit kayo sa kanila dahil wala naman talaga. Sigaw ni Andrea na halos hindi makahinga sa galit at hinanakit. Kinuha niyo na lahat ng pagmamahal ni nanay at tatay nang iniwan niyo sila. Ngayon, kukunin niyo rin lahat ng naiwan nila? Tahimik ang mga kapatid ni Andrea. Hindi makatingin sa kanya. Si Ate Linda ay nagpakita ng bahagyang pag-aalangan, ngunit hindi niya magawang sumagot. Alam nilang totoo ang lahat ng sinabi ni Andrea, ngunit pinili nilang manahimik dahil sa kanilang sariling mga interes. Naiwan si Andrea sa sahig, umiiyak, pilit na hinahanap ang mga dahilan para maintindihan kung bakit ganoon ang naging trato ng kanyang mga kapatid sa kanilang mga magulang. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang tila nag-iisa na siya sa mundo. Walang kapatid na tunay na nagmamalasakit, walang pamilya na maaasahan. Matapos ang matinding pagtatalo at pagwawala ni Andrea, muling bumalik ang mga kapatid niya sa kanilang usapang legal tungkol sa mamanahin. Sa kabila ng emosyonal na eksena, tila walang nagbago sa kanilang intensyon. Nagtatawanan pa sila sa ilang bahagi ng usapan, habang si Andrea ay tahimik lang. Naupo sa isang gilid ng sala, pilit na pinipigil ang kanyang galit. Pakiramdam niya ay napakaliit ng halaga ng kanyang nararamdaman para sa kanila. Nang mabasa ang huling habili ni Mang Ben, ang opisyal na paghahati ng mga ari-arian ay nagsimula. Inilabas ni Ate Linda ang mga papeles ng mga titulo ng lupa at bahay. Lumapit pa siya sa mga kapatid para ipakita ang bawat dokumento.
Tila ba proud siya na halos lahat ng mga ito ay mapupunta sa kanilang pangalan. Bilang panganay, si Linda at ako ang tatanggap ng mga titulo ng lupa sa probinsya. At ang bahay ay ipapamana rin sa aming dalawa. Sabi ni Kuya Jun, sabik na sabik habang binabasa ang bawat pahina ng dokumento. Si Ate Linda ay tumango bilang pagsang-ayon, na tila ba walang nararamdaman na anumang bigat mula sa desisyon ng kanilang ama. Alam naman natin yan, Andrea, di ba? Kami na ang mag-aasikaso ng lahat ng to. Dagdag pa ni Ate Linda, diretso at malamig ang tono ng boses. Walang bakas na alinlangan o pag-alala sa kanyang mga salita. Napatingin si Andrea sa kanyang mga kapatid. Pilit na inuunawa ang sitwasyon. Naisip niyang kung paano nila nagagawang mag-usap ng ganoon, na para bang ang lahat ng mga pag-aari ng kanilang mga magulang ay isang bagay na maaari lang nilang hatian at angkinin ng ganoon kadali. Para bang walang emosyon o pagmamahal sa mga bagay na ito, na pinagpaguran at pinaghirapan ng kanilang mga magulang buong buhay. Teka ako, wala bang iniwan kahit ano para sa akin? Mahinang tanong ni Andrea, tila umaasa pa rin na may iniwang kahit kaunting bagay para sa kanya. Sumimangot si Ate Linda at bahagyang nagkipit palikat. Meron, Andrea, huwag kang mag-alala. Sabi niya habang kunot noong tinitingnan ng kanyang nakababatang kapatid. Ang iniwan sa'yo ni tatay ay ang lumang bag ni nanay. Yun ang tanging iniwang pamana para sa'yo. Nabako ang tingin ni Andrea sa sinabi ng kanyang kapatid. Ang bag? Yun lang? Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Habang ang kanyang mga kapatid ay mayroong mga titulo ng lupa, bahay at ari-arian, siya, ang anak na nag-alaga sa kanilang mga magulang hanggang sa huling sandali, ay isang lumang bag lamang ang naiwang pamana. Opo, bag lang, sagot ni Ate Linda na tila hindi man lang tinimbang ang bigat ng mga salitang binitawan niya. Huwag ka naman magreklamo, Andrea. Pinamana naman sa'yo ni tatay ang gusto niya eh. Si Kuya Jun, na kanina patahimik, ay biglang ngumisi at nagsalita. Bag lang talaga, Andrea. Huwag mo nang isipin yan. Di mo naman kailangan ng mga lupa, di ba? Sa amin na to. Ikaw, maghanap ka na lang ng ibang paraan para magtagumpay. Huwag mong isipin pababayaan ka namin. Meron ka namang bag eh. Hindi napigilan ng mga kapatid ni Andrea ang mapang-insultong tawa habang pinag-uusapan ang lumang bag. Para sa kanila, ang pamana na ibinigay sa kanila ay nagpakita ng halaga. Habang kay Andrea, tila pinagtawanan lang nila ang kanyang bahagi. Swerte mo pa rin ah. Bag na nga. Baka puro lumang damit pa ang laman. Biro ni Ate Linda, sabay halakhak ng iba pang kapatid. Tila ba hindi na nila anintana ang damdamin ni Andrea sa mga oras na iyon. Ramdam ni Andrea ang kirot ng bawat biro. Ang bawat halakhak na nagmumula sa kanyang mga kapatid, pilit niyang itinatago ang lungkot at sama ng loob. Ngunit hindi niya mapigilan ang mga luha na tumutulo mula sa kanyang mga mata. Wala kayong karapatan na tawanan ako o ang iniwang pamana ni tatay. Ang akala nyo ba, lahat ng bagay na ito tungkol lang sa yaman? Wala kayong pakialam kahit kanino, ni kay tatay o kay nanay. Kinuha nyo ang mga bagay na hindi nyo naman pinagtrabahuan. Hindi nyo deserve. Ako, kahit isang bag lang ang iniwan sa akin, pinapahalagahan ko pa rin yun dahil maalaga ito kina nanay at tatay. Bagsak na ang damdamin ni Andrea at hindi na niya kayang itago ang kanyang sama ng loob. Alam niyang hindi na mababawi ang desisyon ng kanilang ama. Ngunit sa kaloob-looban niya, nadurog ang kanyang puso. Pakiramdam niya ay iniwan siya ng mga magulang sa kamay ng mga taong walang malasakit sa kanya. Tahimik na umalis si Andrea. Dala ang lumang bag ni Aling Rosa at iniwan ang kanyang mga kapatid sa sala, habang ang mga ito ay patuloy na nagtatawanan. Pagkatapos ng masakit na usapan sa kanilang sala, umakyat si Andrea sa kanyang kwarto, dala ang lumang bag ni Aling Rosa. Ang bag na tila ba walang halaga para sa kanyang mga kapatid, ngunit iniwang tanging pamana para sa kanya. Tahimik niyang inilapag ito sa kanyang kama. Pinagmasdan ang luma at kupas na balat nito. Habang hawak niya ang bag, ramdam ni Andrea ang bigat ng lahat ng mga alaala na konektado rito. Ang mga panahon na nakikita niyang ginagamit ito ni Aling Rosa tuwing may mga espesyal na okasyon.
at kung paano ito ingatan ng kanyang ina. Lumipas ang ilang minuto, hindi pa rin binubuksan ni Andrea ang bag. Para bang hindi pa siya handang harapin kung ano ang laman nito. Iniisip niya kung bakit ito lang ang iniwan para sa kanya. Habang ang kanyang mga kapatid ay nagmamay-ari ng mga titulo ng lupa at bahay. Hindi na niya napigilan ang mga luha na unti-unting bumabagsak sa kanyang pisngi. Ma, Tay, bakit ganito? Bulong ni Andrea sa sarili. Hawak-hawak ang bag na para bang ito na lang ang natitirang koneksyon niya sa kanyang mga magulang. Huminga ng malalim si Andrea at dahan-dahang binuksan ang zipper ng bag. Habang binubuksan ito, parang bumagal ang oras para sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang aasahan. Baka nga katulad ng iniisip ng kanyang mga kapatid na puro lumang gamit o walang kwentang bagay ang laman na ito. Ngunit sa kaloob-looban niya, naroon ang kaunting pag-asa na may mahalagang bagay na naghihintay sa kanya. Sa kanyang pagkagulat, hindi damit o mga lumang gamit ang bumungad sa kanya. Sa halip, nakita niya ang isang makapal na bungkos ng pera, nakabalot sa ilang sobre na may pangalan niya. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Mabilis niyang binuksan ang bawat sobre at bawat isa ay naglalaman ng malalaking halaga ng pera. Totoo ba ito? Bulong ni Andrea habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi siya makapaniwala. Sa loob ng bag ay halos 5 milyong piso. Maingat na itinatago ng kanyang mga magulang sa loob ng maraming taon. Kasama ng mga sobre ay isang maliit na sulat, isinulat ni Aling Rosa. Agad itong binuksan ni Andrea at sinimulang basahin ang mga salita ng kanyang ina, na tila nakikipag-usap sa kanya mula sa kabilang buhay. Anak, Andrea, pasensya na kung ito lang ang naiwang pamana namin para sa'yo. Alam namin na hindi ka matutumbasan ng anumang halaga ng pera, pero nais naming matiyak na hindi ka mahihirapan kapag wala na kami ng tatay mo. Matagal naming inipon ang perang ito para sa'yo. Pinagpauna namin sa mga kapatid mo ang lupa at bahay dahil alam naming hindi nila naiintindihan ang halaga ng sakripisyo mo para sa amin. Pero ikaw, Andrea, ang nagbigay ng lahat ng pagmamahal at panahon sa amin. Kaya sa iyo namin iniwan ang kayamanan ng aming puso. Gamitin mo ito ng mabuti, anak. Nais naming magtagumpay ka at maging masaya kahit wala na kami. Mahal na mahal ka namin, Andrea. Sana maging gabay namin ito para sa kinabukasan mo. Nanay at tatay. Sa bawat salita na binasa ni Andrea, tila nararamdaman niya ang presensya ng kanyang mga magulang sa paligid niya. Tumulo ang mga luha niya, hindi dahil sa galit o sama ng loob, kundi sa labis na pagmamahal at pasasalamat. Hindi siya pinabayaan ng kanyang mga magulang. Ang bag na pinagtawanan ng kanyang mga kapatid ay isang naglalaman ng pinakamahalagang bagay, ang pagsisikap at pagmamahal ng kanyang nanay at tatay na buong buhay nilang inipon para sa kanya. Ma, Tay, salamat po. Hindi niyo po alam kung gaano ito kahalaga para sa akin. Humikbi si Andrea. Yakap-yakap ang sulat at ang bag na ngayon ay puno ng kahulugan para sa kanya. Sa oras na iyon, naintindihan ni Andrea na hindi lang material na bagay ang iniwan ng kanyang mga magulang. Iniwan nila sa kanya ang tiwala at pagmamahal na hindi mababayaran ng kahit anong ari-arian o ng lupa. Hindi siya nag-iisa. Dahil ang mga magulang niya ay laging nasa tabi niya. Sa mga alaala at sa mga sakripisyong ginawa nila para sa kanyang kinabukasan. Bagaman ang mga kapatid niya ay nagmamay-ari na ng mga lupain at bahay, si Andrea ang nagmana ng yaman na higit pa sa anumang halaga ng pera. Ang pagmamahal at pagsusumikap ng mga magulang na buong puso siyang inalagaan hanggang sa kanilang huling hininga. Matapos matuklasan ni Andrea ang napakalaking halaga ng pera sa lumang bag ni Aling Rosa, hindi siya makapaniwala sa dami ng pagkakataon na ngayon ay nasa kanyang mga kamay. Subalit, hindi niya ito itunuturing na simpleng yaman. Ang perang ito ay naging simbolo ng pagmamahal at sakripisyo ng kanyang mga magulang. Alam niyang hindi niya pwedeng sayangin ang naipon ng kanyang nanay at tatay.
Kaya, pinag-isipan niyang mabuti kung paano niya magagamit ito ng tama. Sa mga sumunod na araw, nagplano si Andrea. Alam niya na kailangan niyang gamitin ang perang iniwan ng kanyang mga magulang upang lumikha ng mas mabuting buhay. Hindi lamang para sa kanya, kundi upang igalang din ang mga pangarap ng kanyang nanay at tatay. Napagdesisyonan niyang gamitin ang pera para magtayo ng isang negosyo. Isang negosyo na matagal na niyang pangarap. Ngunit hindi niya maisakatuparan noon dahil sa kakulangan ng pondo at pagkakataon. Isang araw, habang nakaupo siya sa kanilang maliit na kusina, inilabas niya ang isang notebook at sinimulan ang plano. Mula sa isang simpleng ideya, binuo niya ang kanyang pangarap. Magsisimula siya ng isang maliit na tindahan. Hindi lang bilang negosyo, kundi bilang isang lugar na magsisilbing alaala ng kanyang mga magulang. Plano niyang magtayo ng isang tindahan na magbebenta ng mga organic na produkto, mga gulay at prutas, na kagaya ng itinuro sa kanya ng kanyang nanay na alagaan sa kanilang hardin noong bata pa siya. Naging inspirasyon niya ang mga payo at aral ng kanyang nanay tungkol sa kalikasan at sa kahalagahan ng malusog na pamumuhay. Pagkalipas ng ilang linggong masusing pagpaplano, nagsimula na si Andrea sa unang hakbang. Kumuha siya ng mga tao na makakatulong sa kanya. Mga dating kakilala mula sa kanilang lugar na nangangailangan din ng trabaho. Sa tulong ng perang iniwan ng kanyang mga magulang, bumili siya ng isang maliit na lote kung saan itatayo ang tindahan. At sinimulan na ang pag-aayos at pagtatayo ng negosyo. Hindi naging madali ang lahat para kay Andrea. Maraming beses siyang napagod at nagduda kung tama ba ang mga hakbang na ginagawa niya. Ngunit sa tuwing nararamdaman niya ang pag-aalinlangan, lagi niyang iniisip ang mga huling salita ng kanyang nanay at tatay mula sa sulat na iniwan sa kanya. Anak, gusto naming maging matagumpay ka. Gamitin mo ito ng mabuti. Hindi nagtagal, nagbunga rin ang kanyang pagsisikap. Ang negosyo ni Andrea ay unti-unting nakilala sa kanilang lugar. Ang kanyang tindahan ay naging paboritong pasyalan ng mga tao. Hindi lamang dahil sa mga sariwang produkto na binebenta niya, kundi dahil sa pagiging totoo ni Andrea sa kanyang mga customer. Lagi niyang iniisip na ang tindahan ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa pagbuo ng isang komunidad. Isang lugar na puno ng pagmamahal at malasakit kagaya ng ipinakita ng kanyang mga magulang. Dahil sa kanyang kasipagan, lumago ang negosyo ni Andrea at nagsimula siyang magbukas ng pangalawang branch sa kalapit na bayan. Hindi siya makapaniwala na ang simpleng ideya na nagsimula mula sa mga alaala ng kanyang nanay at tatay ay nagdulot ng ganitong klaseng tagumpay. Sa bawat araw na siya ay nagtatrabaho, lagi niyang iniisip ang kanyang mga magulang, na parang gabay nila ang tumutulong sa kanya sa bawat hakbang na ginagawa niya. Ma, Tay, sana proud kayo sa akin. Bulong ni Andrea habang nakatayo sa harap ng tindahan. Pinagmamasdan ang mga taong pumapasok at bumibili sa kanyang tindahan. Nakangiti siya, hindi lang dahil sa tagumpay ng kanyang negosyo, kundi dahil alam niyang natupad niya ang pangarap ng kanyang mga magulang para sa kanya. Ang maging masaya at matagumpay sa sariling sipag at tiyaga. At kahit na nagumpisa lang siya sa simpleng lumang bag, ang halaga nito ay mas malalim kaysa sa anumang material na bagay. Para kay Andrea, ito ay simbolo ng pagmamahal at tiwala ng kanyang mga magulang. Ang pamana na hindi mabibili ng kahit anong halaga ng pera. Habang patuloy na lumalago ang negosyo ni Andrea, hindi niya inaasahan na ang kanyang bagong buhay ay magdadala ng isang espesyal na tao sa kanyang buhay. Si Daniel, isang tahimik ngunit masipag na lalaki na nakilala niya sa isang business seminar. Si Daniel ay isang negosyante rin. Ngunit katulad ni Andrea, nagsimula siya sa wala at pinanday ang kanyang tagumpay sa sariling pagsisikap. Agad silang nagkaroon ng koneksyon dahil sa kanilang magkaparehong mga prinsipyo. Parehong masipag, mapagkumbaba at puno ng pagmamahal para sa kanilang pamilya. Madalas silang magkita dahil parehong aktibo sa lokal na komunidad ng mga negosyante. Nagsimula ito sa mga simpleng pag-uusap, palitan ng ideya tungkol sa negosyo, ngunit habang lumilipas ang mga buwan, naging mas malalim ang kanilang samahan. Hindi lamang sa negosyo sila nagkapareho ng interes,
kundi pati sa mga personal na aspeto ng kanilang buhay. Si Daniel, tulad ni Andrea, ay may malalim na pagmamahal sa pamilya. Bagamat ang kanyang buhay ay hindi rin perpekto, dahil dito, madalas nilang pag-usapan ang mga alaala ng kanilang mga magulang. Mga alaala na nagpatibay sa kanilang relasyon. Isang gabi, pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho, naglakad sina Daniel sa paligid ng isang parke. Doon, sa ilalim ng mga bituin, hinawakan ni Daniel ang kamay ni Andrea at seryosong nagsalita. Andrea, matagal na kitang gustong tanungin. Mahina, ngunit puno ng emosyon ang boses ni Daniel. Alam kong pareho tayong may pinagdaanang mabigat pero natutunan kong ikaw ang taong gusto kong makasama habang buhay. Nakikita ko ang pagmamahal mo sa iyong pamilya at ang sipag mo sa buhay. Nais ko sanang malaman kung pwede ba kitang makasama sa susunod na yugto ng buhay natin. Will you marry me? Nanlaki ang mga mata ni Andrea. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Tumigil ang oras para sa kanya. Hindi siya makapagsalita agad, ngunit unti-unting napuno ng luha ang kanyang mga mata. Luha ng tuwa, ng pagmamahal, at ng pag-asa. Hinawakan niya ang kamay ni Daniel at tumango habang nakangiti. Oo, Daniel. Bulong ni Andrea, sabay halik sa kamay ni Daniel. Gusto kong makasama ka, simula ngayon at magpakailanman. Ang kasal nila ay isang simpleng seremonya, dinaluhan ng mga malalapit na kaibigan at pamilya. Bagamat wala na ang kanyang mga magulang, naramdaman ni Andrea na naroon sila sa kanyang puso. Naggabay sa kanya sa bawat hakbang. Naging masaya at puno ng pag-asa ang kanilang bagong buhay bilang mag-asawa. Kasabay ng kanilang pagsasama, patuloy na lumago ang kanilang negosyo at lalo pang tumibay ang kanilang relasyon. Sa bawat araw na kasama niya si Daniel, naramdaman ni Andrea na natagpuan na niya ang isang pamilya na hindi lamang nakatuon sa dugo, kundi sa pagmamahal at tiwala sa isa't isa. Alam niyang kahit nawala na ang kanyang mga magulang, hindi siya nag-iisa. Mayroon siyang bagong kasangga sa buhay, na handang harapin ang lahat ng pagsubok kasama siya. Bagamat naging masaya at matagumpay ang buhay ni Andrea matapos niyang maitaguyod ang kanyang negosyo at magpakasal kay Daniel, may isang bahagi ng kanyang puso na hindi kailanman tuluyang gumaling. Ang sugat na iniwan ng kanyang mga kapatid. Kahit ilang taon na ang lumipas mula nang pumanaw ang kanyang mga magulang at kahit nakamit na niya ang tagumpay na hindi kailanman inasahan ng iba. Hindi nawala sa kanyang isipan ang araw na pinagtawanan siya ng kanyang mga kapatid at kung paano nila binaliwala ang sakripisyo ng kanilang mga magulang. Tuwing nakikita niya ang mga kapatid niya, lalo na sa mga okasyong hindi maiiwasan tulad ng mga pagtitipon sa kanilang bayan o sa mga selebrasyon ng pamilya, nararamdaman pa rin ni Andrea ang bigat ng hinanakit sa kanyang dibdib. Ang kanilang pagtawa sa kanya, ang kanilang pagkamkam ng ari-arian, at ang malamig na pagturing sa kanya at sa kanilang mga magulang ay nananatiling sariwa sa kanyang alaala. Isang araw, habang nasa isang pagtitipon ng kanilang pamilya, dumating si Ate Linda at Kuya Jun. Ngayon, kahit na sila ay may kaya at angkin ng mga ari-arian, halata ang pagiging malamig at distansya nila kay Andrea. Nag-usap-usap sila kasama ang ibang mga kamag-anak, ngunit hindi lumapit kay Andrea. Nagbiro pa si Ate Linda tungkol sa pagkakaiba ng kanilang mga buhay noon. Si Andrea, swerte siya at may nakuha rin kahit papaano, di ba? Sabi ni Ate Linda, tila pangungutya pa rin ang tono ng kanyang boses, habang nakikipag-usap sa mga kamag-anak. Narinig ito ni Andrea mula sa kabilang bahagi ng silid. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na magpatawad at magpatuloy, muling bumalik ang lahat ng sakit at hinanakit. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Lumapit siya kay Ate Linda at Kuya Jun. Ang kanyang boses ay puno ng galit na matagal na niyang kinikimkim. Hindi niyo kailanman maiintindihan kung ano ang nakuha ko. Hindi to tungkol sa pera o mga ari-arian. Ito ay tungkol sa pagmamahal ni na tatay at nanay. Ang pagmamahal na wala kayong pakialam. Hindi ko kailanman makakalimutan kung paano niyo sila binaliwala. Kung paano niyo sila pinabayaan sa oras na kailangan nila ng tulong. Nanahimik ang mga tao sa paligid.
nakikinig sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Andrea. Si Ate Linda at Kuya Jun ay hindi makaimik, pero baka sa kanilang mga mata ang pagkabigla. Hindi nila inaasahan na sa lahat ng tagumpay at kasiyahan na mayroon si Andrea ngayon, ay dala-dala pa rin ito ang bigat ng nakaraan. Oo, patagumpay ako ngayon. Oo, masaya ako sa buhay ko kasama si Daniel. Pero hindi ibig sabihin nito na napatawad ko na kayo. Hindi ko kailanman malilimutan kung paano nyo iniwan sina nanay at tatay. Kaya huwag kayong magkunwaring wala kayong kasalanan. Sabi ni Andrea, ang boses niya ay nanginginig ngunit matatag. Tahimik si Ate Linda at Kuya Jun. Alam nilang wala silang sasabihin na makakapag-ayos ng mga nasirang relasyon. Ang totoo, sa kabila ng lahat ng kanilang ari-arian at yaman, naramdaman nilang may malaking bahagi ng kanilang pamilya na hindi nila muling maaabot. Ang bahagi ng pagmamahal at malasakit na nawala dahil sa kanilang sariling kasakiman at kapabayaan. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, umalis si Andrea kasama si Daniel. Hindi niya kayang patagalin pa ang kanyang sarili sa isang sitwasyon kung saan naroon ang mga taong nagdala ng matinding sakit sa kanya. Kahit na matagumpay at masaya na ang kanyang buhay, may mga sugat na hindi kailanman maghihilom. Mga sugat na iniwan ng mga kapatid na dapat sana ay naging mga kasama at kaagapay niya sa pinakamasakit na bahagi ng kanyang buhay.